yung confidential funds ng Department of Justice. Oo, yan. O isip-isipin mo, Etong, Napanood ko yan. itong year na to, Oo. 1.5 billion. Ano? Oo. Yung sinundan niyang 2024, parang 168 million lang. Biglang lobo eh. Oo. Sabi ko, dinakip nyo lang ako si Pangulong Duterte, naging 1.5 billion ang ninyo, confidential fund ninyo. Pinag-submit nila ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi naman ipinakita. Oo. Nasaan ba yung kanyang affidavit? Paano malalaman ng tao kung ang pinagsasabi niya ay totoo o hindi? Sino magbabalanse? Bakit hindi man lang pinatawag sa Blue Ribbon Committee yan? Pagka pangalan na ni Martin Romualdez ang pinag-uusapan, palaging nawawala eh. Pinagsakdal nila si Saldico. Sabi nila kasama si Speaker Martin Romualdez. Yes. Pero ang nakalagay lang naman pala, referral lang. Hindi naman pala yung kamukha na may charge sheet na si Saldico. Samantalang ang dokumentong pinagbasihan, iisa lang. Ginamit nila yung sworn statement ni Gutesa. Si Gutesa binanggit ang pangalan ni Saldico at pangalan ni Martin Romualdez. Bakit ang nasama sa charge sheet, isa lang? Ba't nawala yung isa? Sen, itong patuloy na nangyayari sa investigasyon sa flood control project, unang-una, ang inaabangan namin yung sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang, ano bang balita? Meron pa bang kasunod yun? O tapos na rin ito? Wala akong balita dyan kasi pangkaraniwan, yung chairman ay nagsasabi kung magpapahearing pa siya o hindi. Wala pa namang, walang announcement. Wala pa announcement. Kasi kaya ako naman na itanong, dahil yung inaasahan naman sana, habang sana'y busy ang Senado sa deliberasyon ng budget, ang inaasahan natin sana yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, na nagsabi na ila-livestream nila. Ang naging problema, Sen, pagka sinabi nung resource person na humihingi siya ng executive session, doon pa lamang sa pagkatapos niya manumpa, wala nang mapanood, executive session na. Ayun nga mahirap eh. Bakit kasi kailangan mag-resort sila sa executive session samantalang ang mga tao, dahil nga sa nakita nilang pagkakalustay ng napakalaking pondo ng bayan, ay talagang very vigilant sila at gusto nilang nakikita ang bawat pagdinig ng dyan lang na umaasa sila. Dapat naman sana magpakita ng ganong transparency ang ICI. Ngayon, kung mag-request ng executive session, doon pa lang maghihinala na kagad ang mga tao, Nelson. At saka ang problema, Sen, ngayon, parang humihina ang, ewan ko kasi sa tingin ko, ito ang nangyayari sa ICI, parang humihina ang kanyang, yung pagtitiwala ng tao, dahil nga madalas, hindi naka-livestream, executive session. Tapos, isa-isang nagbibitiw ang mga miyembro nito. Ang latest ay si dating DPWH Secretary Babe Singson. At ang kanyang reklamo ay, sabi niya, ay nahihirapan na siya dahil sa kalusugan. Pero bukod pa doon, ang sinabi pa niya ay, wala namang kapangyarihan ng ICI na yung pelitin ng mga resource person na dumalo. At may nabasa pa ako, ewan ko kung totoo yun, na pati gamit nila ay kanya-kanyang dala. Wala daw silang budget eh. Sa simula pa lang, nagpahayag na ako ng pagdududa kasi kung magiging independent commission yan. Kasi ang ICI o Independent Commission on Infrastructure is a creation of the executive. Ang executive ang gumawa niyan eh. Yes. Ang pondo niyan, executive department din. Ngayon, kung susuriin mo, karamihan sa mga nasama dyan sa iskandalo na yan, mga opisyalis ng DPWH, kasama na yung sa DBM, meron pang nasangkot sa opisina ng executive secretary, at maging di umano ay isang opisyal sa DOJ. Ngayon, lahat ito'y opisyalis at kawani ng executive department. Ngayon, kung ito'y gawa ng executive department, paano mo usigin, paano mo imbestigahan ang mismo mga kawani o kaya mga opisyalis ng executive department? Kaya hindi siya magiging independent. Pangalawa, sabi ko nga,
nung binabasa ko yung kanyang kapangyarihan na ibinigay ng pagkakagawa ng executive order yata yan, nananatili silang nagdidepende sa na impormasyon na makukuha nila hindi lang sa Kongreso, kung hindi maski sa Korte. Apo. So tinatanong ko, paano magiging independent kung wala silang kakayahan na kumuha mismo ng impormasyon sa ganang kanilang sarili? Ba't kinakailangan humingi sila sa Kamara halimbawa o kaya sa Senado? Kaya nga kung minsan nagkaroon ng hindi pangkaraniwang minsan nakapagdududa, bakit yung mismo testigo ng Blue Ribbon Committee pinatatawag ng ICI, pagkatapos babalik sa amin, pagkatapos yung DOJ pupunta sa amin, pupunta sa ano ba kung klaseng ano nang independent commission ito? Paano na natin respetuhin yung boundaries magmula sa executive at saka sa judiciary at saka sa legislature? Kasi pwede rin silang kumuha ng impormasyon sa Sandigan Bayan, maski sa ibang korte. Hindi nakako-independent to. So sa karakter mismo, sa nature mismo ng pagkakagawa ng ICI, sa tingin ko ay hindi magiging independent. So nagsimula sila sa estado na maaring hindi talaga makikita yung pagiging independent. Kaya ngayon lumilitaw ay siguro dahil nahihirapan na rin yung mga miyembro nila kung paano nila ipakikita yung pagiging independent. At siguro, kagaya ng binabanggit mo, sila pa yung gumagasto, kaya may dala ng sarili ng mga gamit. At yun nga, kinakitaan pa ng pagre-resign ng mga inaasahan na makapagbibigay ng kahit konting objectiveness siguro, o kaya objectivity doon sa gagawin nila. Nag-resign si Secretary Singson, na isa namang alam natin, dating DPWH Secretary, panahon ni Pangulong Pinoy. Nawala rin si Mayor Magalong, hindi ba? So ano na lang natitira? Bukod sa wala namang ngipin talaga, kung hindi sila, magre-refer lang. Mukhang ano. Papasa lang sa ombudsman. Mukhang mukhang ganun na magiging kahihinatnan. So ang inaasahan ng tao na maaaring mapagbasihan, mapapanaligan yung kanilang gawain, parang taliwas ang nangyari. At saka may nagrereklamo dyan, Sen, na yung ibang na i-recommenda nilang makasuhan sa ombudsman, hindi naman na ipatawag, hindi naman nakausap ng ICI, Sen. So, ang sabi nila, parang hindi naman yata tama na... Hindi lamang yun, kasi pinag-submit nila ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi naman ipinakita. Nasaan ba yung kanyang affidavit? Paano malalaman ng tao kung ang pinagsasabi niya ay totoo o hindi? Sino magbabalanse? Bakit hindi man lang pinatawag sa Blue Ribbon Committee yan? Pagka pangalan na ni Martin Romualdez ang pinag-uusapan, palaging nawawala Pinagsakdal nila si Saldico. Sabi nila kasama si Speaker Martin Romualdez. Yes. Pero ang nakalagay lang naman pala, referral lang. Hindi naman pala yung kamukha na may charge sheet na si Saldico. Samantalang ang dokumentong pinagbasihan, iisa lang. Ginamit nila yung sworn statement ni Gutesa. Si Gutesa binanggit ang pangalan ni Saldico at pangalan ni Martin Romualdez. Bakit ang nasama sa charge sheet, isa lang? Ba't nawala yung isa? So ito yung mga iniisip ng mga tao. Kung ginamit mo yung salaysay ni Gutesa na binanggit si Saldico at binanggit din yung... Di sana pareho mo sinama riyan. Hindi yung pautay-utay ang aksyon na ginagawa mo, referral mo na rito, inuna mo yung charge sheet nung isa. So nagdududa yung mga tao. At hindi natin sila masisisi kung bakit ganun ang nagiging konklusyon. At ang sabi ngayon ni Ombudsman Remulla, baka daw po isa o hanggang 2 buwan na lang at titigil na itong, ang sabi niya rito, tingin ko, exactly itong sabi niya, tingin ko mga 1 o 2 buwan na lang yung ICI at maaari nang i-turnover sa amin lahat ng kanilang tinatrabaho. Para saan yung ICI in the first place? Mukhang wala na nga po. Hindi nga, ano ang naging bahagi niya? Ganon din pala. Bakit mo kinreate yan? Hindi ba? Kaya yung tao mananatiling siguro na naguguluhan. Nakukompuse siguro. Hindi yun ang naging objective. Ang inaasahan ng tao, magkakaroon ng linaw. Malalaman nila kung saan papunta. Magkakaroon sila ng pag-asa. Di ba? Hindi, kabaligtaran ang nangyari. Ang sabi naman ng ICI sa pamamagitan ni Attorney Brian Osaka,
ang komisyon ay mananatili at magpapatuloy ng kanyang tungkulin hanggang makumpleto nito ang mandato o ma-dissolve ng presidente. Ito daw po ang nakalagay sa executive order na bumuo sa ICI. Yan naman ang kanyang panig. Oo, pero yung objective ay sisyatin. Oho. Tutulong, kaya nga Independent Commission on Infrastructure. Kung wala naman kayong naipakita at ang mga ipinagsakdal ninyo, sabi nga natin, ay mga maliliit na tao lang. Pero yung talagang nakikita natin na nagpasimuno dyan, maaring mga mastermind pa, hindi naman yung talaga ginanap ang inaasahan ng ating mga mamamayan. Kaya mananatili sa kanilang isipan na wala rin. Parang ginawa nyo lamang yan para siguro mapanatili sa isip nila na may ginagawa kayo, akala nyo siguro basta na lang makakalimutan ng tao. Katapos-tapusan, wala rin. Sabi ng tao siguro, para lang tayong good time, di ba? Ayun nga ho. Yung confidential funds ng Department of Justice. Oo, yan. So isip-isipin mo, etong Napanood ko yun eh. itong year na to, Oo. 1.5 billion. Ano? Oho. Yung sinundan niyang 2024, parang 168 million lang. Biglang lobo eh. Oho. Sabi ko, dinakip nyo lang ka ako si Pangulong Duterte, naging 1.5 billion ng ninyo, confidential fund ninyo. Ayoko maglagay ng Malaysia sa nyo. Pero kung sinasabi ninyo ay naghahanap kayo ng mga, ang tawag doon, yung mga online sabong ba yun na nawawala? Sa bungero. Hinahanap daw Missing mga- sa bungeros, opo. Hinahanap daw yung mga sabungero na napunta sa Taal Lake yata. Opo, yun. Oo. Sabi ko, puro buto ng palaka naman ang nakuha ninyo doon. Di ba? Naku. 1.5 billion. Opo. Ngayon, nung makita ko sa COMREP namin, itong committee report, 729 billion pa rin ang confidential funds. Malaki pa rin. Oo, samantalang mga ibang opisina, hindi na, ayaw na namin yan. Ayaw na ako, confidential fund na yan eh. So nakita ko yung 729, masyadong malaki. Opo. Sabi ko, kukunin ko kako yung dyan. Halos 300 million. Yung 146 million plus, Opo. ilalagay ko dun sa Department of Justice, pero sa isang section. Okay. Ito yung Office for Alternative Dispute Resolution. Para sa akin kako, dapat mapalakas ito. Dahil ito, nag-uumpisa pa lang ang usapin, Opo. ang kaso, Ang kasuhan, oo. inaayos na nito. So marami tayong matitipid kung halimbawa, imbes na nag-ripen ito into a case, ay Opo. isipin mo napakarami mong gagastusin dyan para lamang i-litigate, i-adjudicate ang isang kaso. Pero samantalang kung yan ay napasadahan nila, na-prevent nila, malaking matitipid natin Hindi na dyan. nagkasuhan, ano po, nagkasundo na lang. Oo, yung 15 million naman, ibibigay ko sa NCIP. Ito yung... Indigenous, opo. Council for Indigenous Person. sabi ko, opo. itong 15 million, nakita ko kasi yung Sierra Madre, napakalaking mountain range na yan. Oho. Reforestation. Alam mo yan, nag-save sa atin dito sa malaking... Ito anong bagyo ngayon, Nelson? yung papalapit na bagyo nito. Yung Tino ba yun? Tino Nung sumalpok yata. doon Yuan. Yung Uwan. Yan, bagyo Uwan, Uwan. oo. Oo. Ang nakapigil yan yung Sierra Madre. Oho. Ngayon, dahil kailangan maayos natin ang watershed dyan. Sabi ko, itong 15 million, ibigay natin sa NCIP. Aha. Dedicated for the reforestation of Sierra Madre Mountain Range. So, pagkatapos, ang mas malaki nito, ito yung 203 million plus. Ito yung kinuha ko sa NTC at ibibigay natin sa CICC. Aha. Opo. Yan ang mga ginagawa natin. Naatado nyo pala. Saan na? Maraming nakinabang pala doon. Hindi lang isang ahensya, no? Oo. Oho. Kasi nga naman, kung intelligence fund lang yan ng Department of Justice, sila lang ang makikinabang dyan. Ngayon. Tapos itong nakita ko pa, kahuli-hulian ito, doon sa Office of the President, meron siyang budget allocation ng 2026 ASEAN eh. Aha. Ang daming nakalagay doon na puro ASEAN, parang yung iba, nakikita ko may duplication. Ang nasa report ng committee, 17 billion plus. Ano? Opo. So sabi ko, yung 500,000, 500,000, oho. 500 million. Okay, oho. Sabi ko, ilagay na lang natin sa Department of Education, doon sa program support budget for learners with disabilities. Opo, oho. Kasi dito, ang meron pa lang na nakita namin, meron lang silang parang learning materials. Opo. Pero yung iba pang mga gagamitin, halimbawa, yung paglulocate ng magte-train, kasi kailangan mo rin ng trainers Opo. dito eh.
kailangan bilangin mo nasaan silang lahat. Saang eskwela sila naka-enroll. Oho. Ang daming kakailanganin mo rito, ay kulang-kulang naman ito. Dito natin ilalagay ka ako yung 500 million. Yung proponent yan siya nung tumayo kayo, kala niyo harangin ninyo eh. Hindi niya akala sususugan niyo pala, lalanan niyo pa ng budget. Hindi, sabi ko kasi sa nakikita ko pansamantala, wala pa itong tatlong Ayun. hinahanap natin. Yung finding ways yung sa mga bata kung nasan nga Kung yung nasaan mga... yung mga may kapansanan. sabi ko lahat tayo interesado na tulungan yung mga mag-aaral na may disability. Hindi naman natin alam kung nasan sila at ilan sila. Opo. Itong mga mekanismo para makita natin sila, wala namang pondo. Oho. So, lagyan natin ng pondo itong mga ito. Oho. Di ba? So, ang ginagawa natin, hindi basta amendments, institutional sa nakikita natin, kaya natin naalisin dito, nakita natin ang weakness dito natin palakasin. Ayun, oho. Yun ang ating gustong gawin dyan. Tama. At least, kumbaga sa, naikakamada ng maayos, ano? Oo, at tinanggap naman lahat. Ako naman, very positive naman ako na yun ay may sasama lahat sa second reading. Opo. At pagkatapos, pagka yan nagkaroon na ng sana ay lahat lumusot pagdating sa BICAM. Oo. At pagkatapos ng BICAM sana ay maging malinaw na. Oho. Di ba?